Noong pong mga unang panahon, sabi nga ng dramang paborito ko pinakikinggan nung araw Once upon a time, once upon a time, ito pong ating halalan ay manual. So sa ating pong experience ng manual election, madalang lamang po bibihira ang pagkakaroon ng problema doon sa mga presinto. Madalas na nababalitaan natin doon noon nagkaka-brown out. Medyo panaka-naka merong mga balot, pang-aagaw ng balota o switching, pero panaka-naka lamang po yun. Minsan naman sinusunog, pambira eskwelahan, pero panaka-naka din po yun. Ang talaga pong talamak na dayaan ng mga panahong yon ay kapag tinatransport na ng mga teacher ang balota mula sa kanilang presinto patungo sa munisipyo. Doon na po, medyo madalas na kaysa minsan ang agawan ng balota riyan. Kaya yung mga teacher, kawawa nga talagang hindi pinababayaan ng kanilang patriotikong obligasyon. Inuupuan pa yung balota para maagaw. And then, pagka naandun na yung mga balota sa opisina ng tresurero, minsan ginagapang pa sa kesam yan para palitan o kaya buhusan ng tubig, sirain ng balota. At pagkaraan dyan sa munisipyo, pag nagbilangan, dyan na rin po nila sinusubukan ang kung tawagin nila ay ariglohan. Ariglohin nila kung talo yung kanilang manok, talo yung kandidato, gagawa nila ng paraan na yun pong election returns mula dyan sa munisipyo papunta sa mga probinsya, provincial hall, kapitolyo, ay medyo ritokado na. Ang matinding dayaan pagdating doon sa kapitolyo, kadalasan ang mga watcher doon para lang sa isang kandidato. Wala ng pondo, wala ng budget yung iba. Kaya doon ang mas matinding dayaan, pinapalitan ang COC, Certificate of Canvass. Sa mga probinsya po yon. Pag landing naman sa National Board of Canvasser, abay, siguro naman naalala pa natin yung Hello, Garci. Diba? Bakit ka mo? Yun pong mga COC niritoke. Niritoke. At syempre, sino ang makakalimot sa pamusong kataga na sinasambit ni na noon ay Kiko Pangilinan at yung si Raulo Gonzales. Gonzales ba pinili si Raulo? Noted. Pambira. Lahat ng mga nadidiscovery anomalya, ang sagot lang nila, noted. Tapos na ang boxing. Lusot na yung dayaan.
Sumama ang loob ni FPJ at marahil yun ang sani nung kanyang maagang pagpanaw. Pero, ito pong automated election law, abay, suwak na suwak po ito. Suwak na suwak po siya na tugon, na solusyon. Saktong-sakto po. Kasi hybrid po ito eh. Hybrid Hindi po yung tinatawag nila ngayon na pati yung machine, ano tawag nila? Automated counting machine. Either counting yan, pwede rin maging cheating. Automated cheating machine. Opo. Hindi po yan dapat eh. Illegal po yan. Ibalandra natin ito para makita po ninyo ang ating mga batayan yan. Illegal po yung automated cheating machine sa mga presinto. Illegal po yan. Ayon po sa batas, mismong batas ito pong RA 9369, no? Ito yung amendatory law doon sa original na automated election law. Ano po? Yung pong manner of counting the ballots, pakinggan po natin manner, ang pamamaraan ng pagbibilang ng boto ay kakailanganin basahin ng chairman ng BEIs. Ano yung BEIs? Board of Election Inspector. Meron po silang chairman, and then yung pangalawa po nilang member doon, yung pong poll clerk, at meron pang third member. At syempre, sa harap ng mga watchers. Watchers. At sa lahat ng mga botante na nagbabantay, nakatangyod pa doon sa mga presinto. So, mahirap pong dayain ang ganyang proseso. Now, kaya sinasabing automated ang election law natin. Bakit po kanyo? Kasi naman, yung pong manual election po natin nung araw na tara na. Bago bilangin ng buong buo, no? Tara para mabilis bilangin, no? Kasi by 5, di ba? 5, 10, 15, 20. Madaling bilangin. So, imbis na yun po ang gagawin, ang dapat ginagawa ng COMELEC dito, nag-purchase po sila instead na automated counting machine sapagkat mga BEIs nga po ang magbabasa ng resulta ng boto sa balota eh. Diba? Dapat ang binili po nila scanner. Scanner, no na konektado doon sa flat screen, yung wide TV. Para lahat makikita, ano po? Pagkatapos ilagay isa-isa yung balota, sunod, pagkatapos i-scan, at yung scanner nila, lagyan na rin po nila ng canvassing application. Pwede po yun. Yung scanner nga po na i-design naman yan eh. Pwede rin baba at itaas, parang bibingka style, no po. May scanner sa dito sa taas, may scanner sa baba, sapagkat sa likod ng balota, naroon po yung pang-party list. So, ganun din ang sistema, isusubo doon sa scanner, sa isa. Pag na-scan na po yun, lalabas sa screen. Lalabas sa screen. Okay? Tapos, yung application dapat may running total. Parang naglalaro ng basketball pag tumira si Jaworski 3 points. Na-add ka agad kay Jaworski yung kanyang 3 points. No, So, madaling i-monitor. Hindi po ba? Pagkatapos yan, subo na naman ang isang balota na naman. Ganun pa rin ganun pa rin ang proseso. Hanggang sa matapos, mabilis po lamang po yun. Mabilis po yun. And then, pagkatapos ng naitali na lahat ng boto, pwede lang sa laptop na lang gagawin yun through email, ipadadala sa server. O kung meron silang
pwede rin na i-consolidate na lang doon sa kanilang scanner, printer, di ba? Automated transmission. Pwede din yun. Ha? Pero, pagkatapos na na-imprinta ang mga balota, sa kanila i-send off. Ha? Gusto nila, kantahan pa nila eh. Well, he's a jolly good fellow. Diba? Iyon ang talagang kwentas klaras na halalan. So, malinaw ha? Ito pong ginagawa ng COMELEC since 2007 pa itong batas na ito eh. Puro na paglabag at puro paglabag sa batas. Kung bakit naman hindi ito motu proprio, dapat motu proprio ito idineklara ng unconstitutional ng ating mga magigiting na maestrado eh. Di po ba? Now, bakit ba lumutang na naman uli itong kaungasan dyan sa Commulicotong? Kasi unang-una, may lumabas po sa social media. No, ito si Attorney Respecio. Ano ba sinasabi ni Attorney Respecio dito? Ito, source code. No? Unahin muna natin itong by default, ang internet connection. Okay, pakinggan po natin. Si Attorney Respecio, wala siyang tono. Lagyan natin ng tono. Pwedeng wala kang tono, Attorney Respecio. Hindi ka madidinig. Final results. Explicitly, ang instruction ninyo during demonstration is hindi siya connected sa internet. Precisely, in-explain nga yun ng mga COMELEC official. Pero sinabi rin nila mismo, syempre, on election day, connected ito. Try mo basahin, Chairman George Garcia, yung rules na inilabas mo mismo noong December 2024. Basahin mo doon, connected ba sa internet o hindi? Ang sagot, yes. You are fake news, Chairman George Garcia. Ang during demo, ayaw ninyong mag-connect siya sa server. Kasi nga, pag nag-connect sa server yun na yung final results. Explicitly, ang instruction ninyo during demonstration is hindi siya connected sa internet. Precisely, in-explain nga yun ng mga COMELEC official. Pero sinabi... Hindi. Naulit na ito si fake news Okay? So, yun Ngayon, may isa pang katanungan riyan na hindi na-address ng COMELEC No ha? At hindi siguro na itanong nung mga nag-interview sa kanila nung sila po ay nagde-demo. Ano ba yung kahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para maitanong sa COMELEC? Yun bang internet connection nyo by default? Nang ibig sabihin, kapag binuksan nyo na, may kuryente na. No, ang inyo pong automated cheating machine or counting machine, whichever the case may be, pag binuksan mo, may kuryente na, automatic, nagko-connect na sa internet. Para yung cellphone po natin, ito cellphone natin. Kapag binuksan po natin ito, kung ano yung kanyang status nung isinara, nakakonect ba siya sa Wi-Fi, o naka-data siya, naka-connect siya doon sa data. Pag binuksan mo, ganun din ang sistema. Ngayon, kung gusto mong pagpalit-palitan, imamanual mo. Meron siyang proviso. May option ka. I-manual o i-Wi-Fi. Now, eto bang, kasi ang sinasabi, ang explanation ng dito narinig ko ni King George, na meron silang USB. Parang mobile internet sila. Na may SIM card din daw na isasaksak pa doon pagka magko-connect na sila sa internet para magpadala na ng election returns. Pwede din yun. Pero yun ba ay mapanghahawakan natin? Kasi pwede rin na dual, kumbaga di ba? By default, pag connect mo sa internet, nandun na yun. So kumbaga yung kanilang USB yun, may SIM card props na lang yun. Diba? Kasi hindi mo naman makikita doon sa machine na, connected ka na sa internet. Hindi naman ina-anunsyo yun ng ACM halimbawa sabihin niya, people of this room, people, I am already connected with the internet. Hindi niya walang anunsyo. At wala din sa screen, sa palagay ko, na indicator
na siya ay connected o hindi sa internet. So yan naman po ang aking issue riyan, no, ha, sa bagay na yan. No, ha. Next po nating pagdiskitihan ay ito pong anong tapos na. By default, okay, random manual audit, social media, source code. O, ito. Yung source code, pakingganan mo natin yung explanation dito ni Attorney Respicio. Ha? Ito ba ay, kumbaga, hindi nadadaya? Isang gadget, yung cellphone mo na yan o yung laptop mo, try mo dalhin sa Greenhouse, Attorney Karen, kahit may password yan, kahit nilang baguhin yung source code. Basic principle kasi yan, Attorney Karen, sa information system security na once may physical access ka sa isang gadget kasama ng automated counting machine, kung walang nakakakita kahit sabihin mong na-audit pa yan ng international independent auditor, paano kapag yung bad actor ay galing sa loob ng gobyerno? Malit na kagad, corrupted na lahat ang source code. Pagsalang mo yan during demo, pagsalang mo yan on election day, walang may alam na corrupted yung source code. For all you know, gumagana siya ng maayos. Pero meron pala siyang opening na kapag gusto mong dayain yung specific na makina, meron kang access dahil binigyan ka ng highway. Hindi mo kaya ang daanan yung highway, pero may highway na bukas dahil connected siya sa internet. But you're not confident that the current route... So malinaw po, ano po, kasi ang ipinangangalandakan palagi ng komisyon sa eleksyon, may review, source code review, na pinupuna nga rin ni attorney. Ano ba ito? Remio. Kalimutan ko tuloy. Ang pinupuna niya dapat February pa lang, meron ng source code review. Hanggang ngayon, wala pong nangyayaring source code review. Baka walang tumatanggap na. Kasi kalokohan lang yan eh. Diba? Sabi nga ni Attorney Respicio eh. Ito ngayon, araw na to, ngayong oras na ito, source code review. Okay na review dyan. Pagka-review, lahat, kwentas klaras. Walang problema. Itago mo na yan doon sa vault ng Central Bank. So, wala na. Doon na yun. Nakatago na yung source code. Sandali mo na. May soft copy yan eh. Doon sa mga computer nila eh. Diba? O kaya sa USB nila eh. Paano mo? Diba? Na-reproduce na yan. Ngayon, sabi nga ni Atty. Respicio, pagtalikod, pak! Riritukihin lang nila yan eh. Diba? Aarigluhin lang nila yung source code na yun, no, para ilagay yung dagdag bawas na command. Computer command po yun sa program eh. Diba? Logic, kung tawagin na nila, no, ng mga teke. Ano pa? Anyway. So, nakalagay na doon yung daya. Siyempre, paiba-iba yan eh. Diba? Sapagkat yung mga senador, mga senador, hindi na kailangang iba-ibahin. Maliban na lang kung yung isang senador, sandali muna, ang bibili ko lang na boto dito sa ganitong area lang, ganitong probinsya lang. O doon sa bahala na kayo, patas nyo na yan. Diba? Tapos siyempre, yung mga mayor, sa mga local candidates, paiba-iba din sa bawat lugar. So, kaya itutunon din nila doon. Kung walang bumili ng resulta, kung lang At ito, hindi ko ibig sabihin talagang ginagawa ng COMELEC. Hindi ho. Posibilidad lang pinag-uusapan natin dito. Posible ba mangyari o hindi? Kung sa isa, halimbawang siyudad, wala namang kalaban ng mayor, o hindi niya na kailangang bumili ng panalo, ng boto sa COMELEC-Kotong. Diba? Sila na naman nakakaalam dyan eh. Pati ngayong source code, diba? Mayroong mga password dyan eh. Diba? So sila din nakakaalam niya sa loob. Hindi naman tagalabas ang may alam yan eh. Ang bira pa kayo sa patis. So kalokohan lang yung source code review na yan at pagtago doon po sa code, doon sa vault ng Central Bank. Wala po yung, bagay, wala po masyadong, mapapala po tayo riyan. Sana ba yun? Okay, so ito pa po. Matinding pinagugutan din kung bakit
concern, ay ito yung medyo this concerns about the findings of the group of General Rio, yung PNP Rio, about the 2022 elections. Marami silang findings, no? But maybe I can focus on three. The first was that during the first hour of counting from May 9, 2022 elections, 98.9% of the election returns from the NCR na natanggap ng Comelec server came only from, so 98.9% of the election returns na natanggap came from one single device with the IP address yung 192.168.02. And 51% of the election returns na pumasok during the first hour were sent from the same single mysterious IP address, no? 192.168.02. Okay, but ito yung the third one is, for me, is really very damning. There were election returns, natanggap na yung Comelec server, kahit hindi pa sila pinapadala ng precinct nila, ng precinct. And see, General Rio and his group, the PNP Rio, they had several of these findings. Let me cite this an example. No? So this is one of the findings of General Rio and his group. For instance, yung DCM at Barangay 73, Caloocan City, with precinct ID 75010757, natanggap na siya ng Comelec server noong 19 or 7 o'clock in the evening, 27 minutes, 28 seconds. Kahit na yung election return was printed only at 8 o'clock in the evening, 31 minutes, 23 seconds. Ibig sabihin, natanggap na ng Comelec server yung election return 1 hour, 11 minutes, 35 seconds before the election return was printed in the precinct. So that's only, but this is only one findings. The other one ito, halimbawa, Barangay Paso de Blas, Valenzuela City, with precinct ID 75040563. The Comelec Transparency Server received the election returns from that precinct at 8 o'clock in the evening, 16 minutes and 59 seconds. Pero, yung election return was actually printed only at 9 o'clock in the evening, 34 minutes, 00 seconds. So, natanggap na ng transparency server sa Comelec kahit hindi pa napapadala, kahit hindi pa napiprint yung election returns doon sa presinto. The difference is 1 hour, 17 minutes, and 10 seconds. Or it is another one. Yes. Dapat na-print muna bago dapat na-print muna, di ba? Dapat na-print muna doon. Pero ang nangyari, hindi pa napiprint, hindi pa napapadala doon sa presinto, natanggap na ng Comelec Transparency Server. And guess kung sino ang nagpadala. Ang nagpadala was the mysterious IP address 192.168.02. And by 6. Hey! Anyways, maraming salamat Professor Cielo at Professor Dan dito sa inyong video. Pahiram lang saglit para atin pong magamit sa pagpapaliwanag sa atin pong mga kababayan. Ito naman para sa kabutihan ng lahat. So nakita na po ninyo. Ito pong, alam niyo, kung napapansin nyo, meron ng petisyon ito. May petisyon na nakahain sa Korte Suprema ukol dito, yung TN Trio. Sapagkat doon sa kanilang kasunduan with Comelec, sabi ng Comelec, ibigay nyo rito sa amin, ito pong
mga gusto ninyong busisiin na mga presinto, nang sa ganun ay mabulatlat natin ng magkaalaman. Yan ang sinabi mismo ni King George Calabasa Garcia sa TN Trayo. Pero ano nangyari? Inupuan niya po na parang orinola. Wala po siyang order na ibinigay. Kaya naobliga po ang TN Trayo na umakyat sa Korte Suprema para magpetisyon. Mandamos. Atasan ng COMELEC na to put their money where their mouth is. Pambira naman kasi itong Korte Suprema. Tuloy sumasama loob sa inyo ni dati yung kasama dyan, si Senior Justice Antonio Carpio. Kasi nagkagulo ng bayan natin, hindi pa kayo kumikibo. Pambirang patis, So yan ang isa sa masasabi natin dyan. Pagkatapos, ito maganda. Hindi, wag mo na yan. Random manual audit po muna tayo. Random manual audit. So, ano ba sinasabi rito sa random manual audit? Sige. So, elections, the random manual audit was conducted several days after the election. So, I would like to propose that we follow the law strictly this time to hold the random manual audit on the day of the election at close of voting hours. Kasi that random manual audit was inserted in the law to ensure that if there is any tampering of the SD card, mahuli. That is our assurance na walang nag-tamper. And if we hold the random manual audit, tapos boxing lumabas na yung resulta You have to change the, So, pakiusap lang namin, pwede ba, let's just implement the law and hold that random manual audit on election day itself. Thank you. Yes, sir. Yung po yung charge sa aming random manual audit committee ay si Commissioner Amy Shululino. Hindi ko po alam kung ako ay bago ako nakapasok ay meron na silang guidelines. Ako rin po justice kahit na rin dati. Ang sabi ko, dali rin kung yung isang pinili na doon sa mismo polling place, kung 10% yan, napili na isa. Dili na natin sa opisina ng principal. Di natin dinamin, pinakagad natin yung tama. Because that is really, I think, not the law really provides. So, babalikan ko po, tutuloy ko po kasi sa aking pagkakaunawa, bago ako nakapasok, may guidelines sila dyan. Ang alamin ko po, justice ay parehas ko sa dati pa. O binago nila, base mo sabi nila, in accordance with the law. I really support them. Ang magiging standpoint po talaga is really, it should be in accordance with what Republic of 2369 really provides. And that is to conduct the random manual audit in the same place where the ballot box or the voting happened or classified. Thank you. Maraming salamat. We succeed in that, Commissioner. Yes, sir. Ito pong nangyari po ang panayam na ito doon po sa aming Liga ng mga Broadcasters Media Forum. Online po ito before election 2022. Kapapasok lang, ka-appoint lang ni George Garcia bilang isa sa mga commissioners. Hindi pa po siya chairman noon. At si Perolino, na bata ni Digong, appointee ni Digong, ang siya daw gumawa ng random manual audit na ano bang proseso. Siya po ang gumawa ng resolusyon. Siyang ponente. At ang nangyari noon, kung di ako nagkakamali, after 2 weeks, makaraan ng eleksyon, saka pa lamang po nagkaroon ng random manual audit doon po sa Diamond Hotel. Hindi po sa mga presinto na alinsunod sa batas. Talagang ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga to, matindi kung lumabag sa batas ito So kung doon mo gagawin yon, sabi nga ni Justice Carpio, tapos na, boxing Ano pa silbi nito? Patay na ang kabayo. Wala na silbi inyong mga damo. Mga damoho kayo. Hindi po ba? So, tingnan natin kung pangangatawanan ni King George Calabasa Garcia ang kanyang binitawang pangako kay Justice Carpio sa sambayan ng Pilipino. Pangako sa'yo,
ipapatupad ko ang random manual audit sa bawat presinto. O, diba? Pambirang patiso. Tingnan natin kung ano pang tapos na. Okay, enter report random manual audit. O. Ito pala. Sige. Pakinggan po natin. Ito pa, manner of conduct. Ayan. The actual election returns, the number of votes supposedly from the machine, and the actual ballots inside the machine. So mako-compare mo physically yung shaded ballots with the tally. Alright. The problem with random auditing, Attorney Karen, is paano kapag bilang hacker at may access ako sa lahat ng automated counting machines. Actually, hindi ko naman gustong dayain lahat yun eh. Halimbawa, dadayain ko lang lahat ng resulta ng election sa Reyna Mercedes. So, meron lang akong specific na counting machines na gustong dayain. Yung ibang counting machines, ayaw kong dayain. Paano kapag yung pinik doon sa random audit ay yung mga counting machines na hindi dinaya? So, pwede ka bang mag-come up ng conclusion na sasabihin mo, totally walang dayaan sa ating election? The only way na masasabi mo na totally na walang nangyaring dayaan sa ating election is kapag i-review mo lahat ng counting machine, isi-secure mo lahat ng ballot boxes at manually mong i-compare yung electronic results at saka dun sa kinount mo doon sa ballot boxes. Malamang hindi ginagawa yun ng COMELEC. That is why it is very irresponsible para sa COMELEC na sabihin na just because mayroong random testing or random audit ng mga returns ay totally wala nang nangyaring dayaan. My only concern is COMELEC, itong suggestion ko na ito is walang mawawala, no ha? Hindi eh. Pag sinunod yan ng COMELEC, sila mawawalan. Sila mawawalan na Attorney Respicio. O kaya ayaw nilang gawin yan, no ha? Kasi dapat, yung pong seleksyon ng mga balota, no ho, ay doon sa mga presinto. Ginagawa yan. Sa kanila, pre-selected na yan eh. Diba? Ang paliwanag riyan, kasimple-simple lang, sabi nga ni Attorney Respicio, paano yung, kung halimbawa, ang pipiliin ko lang na random manual audit, no, ay alam ko na. Ako mandadaya eh. Ako magagawa ng program eh. Ako alin yung mga dadayain eh. Alam ko na kung anong mga machines yung mga kasama sa random manual audit. Di siyempre hindi ko dadayain yun. Diba? Sintido ko muna naman yun eh. Diba ba? Dali, meron pa yata tayo isa pang maganda-gandang materialis pertis rito. Ito. Ito pa, maganda din pag-usapan ito. Protest or a case, and then i-audit yung actual vote counting machine. And again, compare the physical ballots as against the results. Attorney Karen, in theory, maganda siyang tignan. Ang problema, Attorney Karen, lahat ng kasong ganyan, dumating na ang sumunod na eleksyon, hindi pa natatapos. Tapos na yung term, no, hindi pa rin napapalitan yung supposedly na nanalo. Ang problema kasi, Attorney Karen, is kapag i-delegate mo yung control ng integrity ng COMELEC sa ganung proseso, marami pang inefficiency na kailangan mong daanan. Baka sinasabi nila, baka corrupt pa yung prosecutor, corrupt yung judge, or corrupt kung sino. Madaming masyadong interested na may vested interest para hindi ka manalo sa case na yun na pwedeng maka-apekto sa kaso. Ang point ko lang, Attorney Karen, is huwag na tayong pumunta doon. Nakita mo yun at yun na pag-usapan na. Tama naman yun eh. Diba? Yung kaso nga lang ni Bongbong Marcos kontra kay Leni Robredo. Tapos na yung eleksyon. Walang nangyaring resolusyon. Ito ngayon, kay Bongbong Marcos naman. No, ha? Ilang taon na, pambira. Pero alam nyo doon sa kay US President Trump, no, ha? Nung sinasabi niya na siya ay dinaya, no, ha? Nung kontra Biden. So, anong ginawa doon? Simpleng-simple lamang po ang ginawa doon. No? Antimano, tiningnan nila kung meron nga bang batayan o wala ang reklamo ni Trump. At siyempre, ang nangyari, na-discover nila na wala naman talagang batayan. No? Pero hindi na nagpapatumpik-tumpik pa, lalo na ito, napakamahalaga. Napakamahalaga na issue ito, panlipunan. No? So dapat, yung COMELEC natin dito,
matik. Oh. Matik, gagalaw ka agad. Huwag na patumpik-tumpik pa. Ano ha? Well, sasabihin naman nila walang batas eh. Hindi naman pwedeng gawin yan. Wala naman batas. Lalabagin namin ng walang batas. Lalabagin namin ang batas. Kapag gumawa kami ng hakbang na hindi na walang batas, hindi pambira. Oh. Pero yung ginagawa nila, nilalabag din naman ng batas, hindi ba? Oh. Saan ba yung ating kuwan dito? Para lang malinaw tayo. Ayan ha. Ayan ha. Tandaan nyo po mabuti ito, basahin nyo para ngayon pa lang alam na natin, alam na ninyo, and then, abay batikusin natin, punahin natin, magsisigaw tayo, let us make some noise, mag-ingay ho tayo, bardagulin natin yung Comelec, murahin natin kung hindi sila susunod pa din, po. Section 31 po ng RA 9369. No? At ang nakalagay doon, manual counting by BEI chairman, poll clerk, and third member sa harap ng mga watchers at ng mga botante na, alam mo na, mga marites, well, hindi naman marites, talaga lang ginagampanan nila ang kanang patriotikong tungkulin na bantayan ang resulta ng halalan. Di po ba? So yan ang gagawin natin na isa lang yan. At pangalawa, siyempre, malinaw na malinaw. Kala ko sa tubig yan. Anyway, malinaw na malinaw po. Dito, sa United States of America, yung pong jury po nila, mga pangkaraniwang Amerikano yan, ha? Ano? Dok. Bihira pa. Kaya siya lang. Meron lang akong binabatong instruction na kahindik-hindik. Karima-rimarim. Anyway, doon po kasi sa Amerika, kalasag at tabak ng mga Amerikano ang kanilang karapatan sa trial by jury. Yung po kanahukuman jury justice system, yung po ang kalasag at tabak nila laban sa mga ungasis sa pamahalaan, no? Sa mga abusado, sa gobyerno, no? Sa mga traidor, sa mga kawatan, mga mamamatay tao. Sa buong gobyerno, ito po yung kanilang kalasag, hawak po nila bilang mga juror, ang tabak at kalasag laban sa mga abusado nga sa kanilang gobyerno. Dito sa atin, yung hukuman trial by palakasan ay kalasag at tabak ng mga abusado, ng mga traidor, ng mga kawatan at mamamatay tao sa buong pamahalaan laban sa atin ng mga soberanong mga mamamayan. Ay saan tayo dadamputin? Nakita naman ninyo kung saan tayo palaging dinadampot, sa kangkungan, di ba? Kahit nagdudumilat na yung mga ebidensya at andun na sa ating kiling yung batas, wala tayong magagawa sa kanila. Kasi mali yung sinasabi nila eh. Nasabi nila na ang problema daw natin ay yung ating mga batas. Hindi po problema ang ating batas. Diba? Ang problema natin dito, yung nag-iinterpreta kung ano ang sinasabi ng batas. Yung huwes na humuhusga. Sapagkat ang huwes po natin dito, nakasalalay ang kanyang trabaho, nakasalalay ang kanyang kapakanan, nakasalalay ang kanyang buhay, diba? Kung ano ang kumbagay tingin sa kanya na nakapwesto. Pagtingin sa kanya kalaban, patay siyang bata siya. Pati pamilya niya may banta sa buhay. Pinakawalang-wala, tatanggalin siya sa trabaho. At medyo minalas-malas, siya pa ang makukulong ngayon, siya pang kakasuhan. At pag talagang inabot ng malasan, abay, buhay niya na nakasalalay at buhay ng kanyang mga pamilya. Samantalang ito pong trial by jury nating mga mamayan, independent talaga.
hindi po kayang sindikatuhin o kaya ay manipulahin ng mga traidor, abusado, kawatan, mamamatay tao sa pamahalaan. Bakit kamo? Sapagkat unang-una, hindi na nila kayang hawakan ang pulis, no? At ang militar. Pagka inutusan na ng illegal yan, gawin nila mga talk-hanger, abay, pagtatawan, pinakawalang-wala, pagtatawanan lang sila ng pulis. No? Ngayon, pagka niresbakan nila ng, diba, sinibak nila yung pulis, pwedeng magdemanda ngayon yung pulis, no ha? At poprotektahan siya ng mga kapwa niya mga mamayan. Hindi siya madidiin, bagkos yung pang-ungas na traidor at kawatan ang may pananagutan. Sa hukuman trial by jury lamang po natin makakamtan ang matagal ng mailap na pangarap Pinoy, makatarungan at makataong lipunan. Kaya huwag na po kayong patumpik-tumpik pa, huwag na po tayong, di ba, tayo po ay sumama na dito po sa ating Juror People Power Revolution. At ito po shout out, no ha? Daluyungin natin ng batikos pagpuna. Ito pong si Comelec Cotong Chairman George Calabasa Garcia ng matauhan. Ng matauhan. At ilagay sa tono ang pagpapatakbo ng ating halalan. Hybrid! Yan ang sinasabi ng batas eh. Kaya pala na sila ipinapasa na hybrid. Kaya pala inuupuan na ni Amy Marcos yung hybrid election na panukalang batas. Dahil hybrid na nga yung batas natin eh. Section 31, RA 9369. Ang ganda pa ng dulong numero, 69. Ano po? So ako pa rin po inyo lagi nakahandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang, juror ka. Juror tayo, sapagkat kung juror tayo, palakasan sa hukuman, hindi na uso. Kung juror tayo, mga traidor at kawatan, abusado, mamamatay tao sa buong pamahalaan, mabilis pa sa alas 4, mabubuko, makakalabuso, himas rihas sa agaran. Kung juror tayo, lahat tayong nasa hanay ng 99.9% mga itsapwerang Pilipino, ligtas at mga milyonaryo. Saka pa, tara na! Juror Revolution na. May God bless us all. May God bless Philippines.